Kung kaya't, ano po ang sabi niya? Sabay-sabay po natin basahin. Dinala niyo ako sa lugar na walang kapahamakan dahil nalulugod kayo sa akin. Yan. Di ba? So, God is in our midst. Kasi, ano po, kinuha tayo ng Diyos. Inalis tayo ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Kaya tayong lahat nandito, masaya, maayos, nakabihis, malakas, masigla. Bakit? Kasi nalulugod ang Diyos sa'yo. Amen? Bakit natin sasabi nalugod dahil nandoon ang Diyos? Lagi natin siyang nai-encounter. Lagi natin siyang kasama. Amen? Kaya kahit man yan, ano man yung panahon na meron tayo, still, God is in our midst. Amen? Lagi tayong, inililigtas ng Diyos. Amen? Lagi niya tayong nire-rescue. Hello, church. Amen? Parang hindi tayo masaya dun, Kasi wala po tayong kakayanang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Wala po tayong kakayanang kontrolin ang lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Pero praise God, salamat sa biyaya at habag ng Diyos na karating tayo sa lugar na itong payapa at masaya, malakas at tagumpay. Amen? So, inalis tayo ng Diyos sa kapahamakan. Bakit po? Kasi nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Amen. Eh sabihin mo sa iyong katabi, nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Ayan. Okay, next. Isaiah chapter 62 verse 4. Ano pong sabi dyan? You shall no more be turned forsaken, and your land shall no more be turned desolate, but you shall be called my delight. Wow. Is in her and your land married, for the Lord delight in you, and your land shall be married. So sa Tagalog naman po, ano pong sinasabi? Basahin po natin, hindi ka na tatawagin pinakit o inabayaan. Ikaw ay tatawagin na nilayahan ng Diyos o inasal sa Diyos. Dahil nalulugod sa iyo ang Diyos at ikaw ay kakasal sa Kanya. Amen. Patunay po that our God is in our midst. Ito po isang katunayan na ang Diyos ay lagi nasa atin. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Bakit po? Ang sabi niya, dati tinatawag kang, forsaken. Di ba? Dati, ikaw ay tinawag na pinabayaan. Tinawag kang itinakwil. Sino po dito? Naranasan sa kanyang pamilya. Pero minsan may mga ganun mga pamilya. Kung sariling anak, itinakwil, sariling anak, di ba? Pinabayaan. Naging maraming mga street children. Di ba? Pero isang bagay na patunay sa ating mga Kristiyano napakaganda. Dahil ito po that God is in our midst. Sabi niya, ang pangalan mo ngayon ay hindi na pinabayaan. Ikaw ay hindi na itinakwil. Amen? At ano po ang sabi niya doon? Ano po? Ikaw ay kaligayahan ng Diyos. Amen? At sabi niya, you shall be called my delight. Amen? Kaya titingnan po natin, biruin mo yun. Tayo po ay kaligayahan ng Diyos. Amen? Amen. Kaligayahan tayo ng Diyos. Kaya kung tayo po ay kaligayahan ng Diyos, amen? Unang-una din naman, makita din naman sa atin ang kaligayahan na tayo ay anak ng Diyos. Hello? Sino po dito masaya siya dahil siya ay anak ng Diyos? Amen? Ito din po dapat na kung paano ang Diyos ay kaligayahan ka ng Diyos, tayo din po kaligayahan din natin na tayo ay anak ng Diyos. Kaligayahan din natin ang paglingkod sa Diyos. Amen? Because He is the God who is always in our midst. Siya ang ating Diyos na laging sa kalagitnaan ng problema. Siya ay Diyos sa atin. Sa kalagitnaan ng ating mga pagsubok, siya ang Diyos sa atin. Kalagitnaan ng ating mga sakit at karamdaman, siya ay Diyos.
sa atin. Amen. Amen? Sa gitna ng ating mga pangangailangan at kahirapan, siya ang Diyos na sa ating kalagitnaan. Amen. Amen? Kaya sabi po ganon, hindi ka nang tatawaging itinakwil. Hindi ka na ngayong tatawaging pinabayaan. Kaya kung ikaw ay dating pinabayaan ka, tinakwil ka ngayon, you have the authority to dispose all those things. Mayroon ka na ngayong power o kapangyarihan na kung saan ay itaboy. Yung pangalan na yon. Ang pangalan mo hindi na ipinabayaan. Ikaw ngayon pangalan mo ngayon ay kagalakan. Your name is delight to God. Amen? Kagalakan sa Diyos. Hallelujah. Kung ang feeling mo na ikaw ay itinakwil, iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay, pinabayaan ka ng mga magulang mo, hindi mo nararamdaman ang kanilang pagkalinga, ang sabi ng Diyos sa iyo, I am the God who is in you. Amen? Ako ang Diyos na laging kasama mo. Hindi kita pinabayaan, hindi kita itatakwil. Dahil ikaw ay aking kagalakan. Amen? Bigyan po natin ang palakpak ang ating Diyos. Hallelujah. Sa kabila po, alam niyo po, sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay, sa mga pangalan na po. Di po ba? Kasi kung titingnan natin, madidelight bang Diyos sa akin? Di po ba? Minsan napipilitan tayo mag-church. Malulugod ba ang Diyos sa atin? Di po ba? Kahit nasa loob ng Diyos, parang inaantok tayo. Di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita binabayaan. Hindi kita itatakwil. Kahit ganyan ka, hindi kita itatakwil. Hello, church? Dahil sabi niya, ako ang iyong Diyos na lagi mong kasama. Amen. Isaiah 58, verse 30 to 14. Ano po sabi niya? If you turn back your foot from Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight and a holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or taking idly, then you shall take delight in the Lord. Hallelujah. Amen. So tingnan po natin, ano po sabi niya? If you turn back your foot from Sabbath, from doing your pleasure on my holy day. Sabi niya, and call the Sabbath a delight. Ito yung gusto lang sa atin ng Panginoon. Yung lagi nating i-preserve ang araw para sa Kanya. Amen? Ibigay natin yung araw para sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni Isaiah chapter 58 verse 13 to 14. Basahin po natin sa Tagalog. Alalahanin nyo, huwag ninyong sisipin ang sarili ninyong kapakanan at pakakaling araw nyo. Yan. Ang araw ng pamahinga, nangangalapin ito sa magitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagpigil sa pagsasalita ng walang kapuluhan. Tingnan niyo po yun. Just imagine, church, nakikita po natin sa verse na to kung gaano kahalaga, kung gaano kabanal ang araw ng pamamahinga. When we say araw ng pamamahinga or Sabbath day, ito yung Christians fellowship, Christians gathering. Amen? Na kung saan, ito yung kagaya nito. So talagang ino-honor ng Diyos. Amen. Talagang kinikilala ng Panginoon. Talagang pinahahalagahan at napakahalaga sa Diyos ang ganito nating ginagawang pagtitipon. Kaya nga po, sinabi po niya gano'n. Sabi niya, huwag ninyong, sabi niya, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Sabi niya, huwag ninyong Isipin ang pansarili ninyong kapakanan. yan. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan. Amen. Hello, church. Kaya di po ba? Ayan po. Kaya hindi na tayo ngayon magagalit sa ating mga pastor. So sabihin, bakit? Sino ba yung pastor na yun? Bakit gusto nilang kontrolin tayo at turuan? Wala po kaming kapangyarihan ng kontrolin at turuan sa ganang aming mga pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Amen.
ang magtuturo po sa atin ang kagaya po nito. Kaya nga sabi na, huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyo, kapakanan sa natatanging araw na iyon, sa araw na ito. Huwag daw nating isipin ang ating sariling kapakanan. Ano po ba yung ating minsang sariling kapakanan? Ay, may birthday! Sa linggo na lang ako mag-church kasi may birthday. Yan, ito yung sinasabi niya, huwag muna ninyong isipin ang sarili ninyong kapakanan. Ay, may outing! Tsaka na ako mag-church. Mag-outing muna kami. Kasi mga barkada ko, minsan lang yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano po sabi niya, huwag ninyong isipin ang sarili ninyong kapakanan. Sa natatanging araw na ito. Kompleto oh. Sa totoo lang, hindi ko na dapat to explain. Hindi ko na kinakailangan to i-elaborate. Kasi napakalinaw naman talaga siyang naiintindihan ng lahat. Amen? Kaya sabi niya, ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan. Sabihin nga po natin sabay-sabay, ipagdiwang ang araw ng pamamahinga at parangalan. At parangalan nyo ito sa pamagitan ng pagpipigil sa sarili. So paano po natin paparangalan ang araw na ito? Sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili. Amen? Kaya ano pa po sabi niya? Pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at iyon. Di ba? Ay, hindi. Gusto ko sa Sunday na lang ako mag-church. Sila na lang muna doon. Ay, hindi. Gusto ko. Mag-swimming muna ako. Kaya sabi niya, matutunan natin magpigil sa sariling kagustuhan at sariling kaligayahan. Amen. Di ba? Sariling kaligayahan natin yun, sariling kagustuhan natin. Di ba? Na hindi makapag-church, na hindi mag-pray, na hindi mag-devotion, na hindi makapagtulungan. Nasasaktan ako kaya hindi mo na ako mag-church. Ayoko makita si brother. Nasasaktan ako. Kaya sabi niya, matuto tayong magpigil sa sariling kagustuhan. Matuto tayong magpigil, amen, sa sariling kaligayahan. Amen. Di ba? Pwede namang lumigaya tayo pagkatapos mamaya. Mas maligaya kasi ito. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag ang araw ng linggo, kapag tayo hindi nakapag-church, di ba, parang isang linggong kulang. Amen. Di ba? Isang linggong wala kang nagagawa. Isang linggong hindi ka masaya. Bakit? Kasi hindi na parangalan ang Diyos sa araw ng pamamahinga. Alin na naparangalan mo yung sarili mong gusto. Alin na naparangalan mo yung sa wala, ano yung kaligayahan mo ang nasunod. Kaya po sabi niya, ano po, at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. O biruin mo po yun, gaano kabanal yung araw ng Sunday. Pero hindi, minsan marami pa, ano na lang, aalis na lang sa church, ang dami pang mga kutsintang itininda. Hello? Di ba? Lalo na kapag may mga hinahanap at nagmamadali na. Ang dami kutsinta. Laging ang puto at ang kutsinta nagsasama. No. Kaya sabi niya, matutong magpigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Yan. At hindi lang yan tuwing Sunday. Di ba? Kasi hindi naman tayo, anong tawag yan? Hindi lang tayo, hindi naman Sunday na Kristiyano. Amen? Acts chapter 4 verse 12. Sorry. So, yun po yung una. Ano yung una natin kanina? Yan. So, God's delight in His people. So, God, tawag doon, indication that God is in our midst because He delights in His people. He delights in you. Kaya sinasamahan ka ng Diyos. Bakit? Kasi nalulugod ang Diyos sa'yo. Natutuwa ang Diyos sa'yo. Kaya sinasamahan ka. Okay? Then, number 2, His power to save. Amen. His power to save.
God is mighty to save and has the power to win every soul. Ito yun. Ang kapangyarihan, iisang kapangyarihan ang may kakayanang magligtas ng tao. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil alam po natin lahat yan. Tayo pong lahat ay nagkamit ng kaligtasan dahil po sa biyaya ng Diyos. Amen? Sa magitan ng ating, sabi niya, that by grace through faith. Amen? We have been saved. Amen. Amen? That no one can boast. Amen. Amen? Kaya ito pong mga bagay na to, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos. Amen? Kaya ang tawag nito, precious, no? Yung biyaya ng Panginoon dahil sabi nga ikaw at ako ay naligtas Amen. sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Kaya no, sabi niya, it is finished, it is done. Amen? Dahil po tayong lahat ay na-win niya. Tinubos niya tayo. Amen. Amen? Tayong lahat ay ginakahabagan ng Diyos. Kaya, hindi po natin po pwedeng sabihin na, total, masagana naman ang habag ng Diyos. Di ba? Kaya, kahit na magkasala, okay lang. Wala pong ganun sa Bible. Amen? Dahil ang Panginoong Hesus ay minsan ng napako. Amen? Minsan lang napako ang ating Panginoon. Minsan lang siyang napako. At sa kanyang pagpako na yun, lahat tayo ay natubos. Amen? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa kanyang biyaya at habag na ibinigay sa ating lahat. Amen? Hallelujah. So sabi po, ano po sabi ng Acts chapter 4, verse 12? There is no one else who has the power to save us, for there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. The name Jesus. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, the name Jesus. Ayan. We receive our salvation. Amen. Kaya po, ano po sabi niya? Sa Tagalog, walang, basahin po natin sabay-sabay, walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. So malinaw po ito, na hindi po dahil sa ating mga magagandang gawa, hindi sa mabubuti nating gawa at sa mga magagaling na gawa. Yung hindi po doon, dahil ang linaw po sabi niya, tayo po ay naligtas sa mundo pong ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya po hindi po sa mabuting gawa. Tayo naligtas. Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya sapat-sapat na po ang ginawa ni Jesus Christ para tayong lahat ay maligtas. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Ano po ang sabi niya? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to, ano po sabi niya, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yan. Ano pa po? Sabi niya, verse 4, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Verse 5, who by God's power are being guarded through faith for a salvation, ready to be revealed in the last time. Kaya po dito po, ay inire-remind ulit tayo ng Panginoon na tayo pong lahat, dahil sa great mercy, sa dakilang habag ng Diyos. Hello, church? Kung kaya tayo ay naipanganak na muli. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay na-born again. Doon po kanina sinabi. Saan na ba yan?
verse 3. Because of His great mercy has caused us to be born again to a living hope. Diba? Tayo ay naipanganak na muli at nagkaroon ng buhay na pag-asa. Diba? Nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Kasi, bagamat tayo ay mamatay, ngunit tayong lahat ay mabubuhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hello, church. That's why God is always in our midst. Because He is the God who can save us. He is the God who can save us. He is the only one true God can save us. Jesus Christ. Amen. Hindi sa ginagawa natin, hindi po sa mabubuting ginagawa natin. Hindi po yun. Kaya po tayo nakakagawa lang din ng mabuti because of the power of the Holy Spirit that works within you. Amen? Kaya lang po tayo makakagawa din ng mabuti dahil tayo po ay kinahabagan ng Diyos. You know, church? Amen. Kaya sabi niya that no one can boast. Di po ba? Hindi tayo po, kapag tayo po, sa ating sarili po, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Sabi nga po ng Bible, lahat po tayo ay, mga disobedient people. They are a stiff-necked people. Hard-headed people. Yun po yung hindi tayo makakasunod, pero salamat sa biyaya at habag ng Diyos. Amen? Binigyan niya tayo ng isang buhay na pag-asa. Amen? Binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Kasi dati wala naman talaga tayong pag-asa. Hindi na natin alam Di po ba? Kung saan tayo mapupunta kapag tayo namatay na. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Binuksan niya tayo. Amen? Naliwanagan ang ating kaisipan na siya ang ating tagapagligtas dahil sa kanyang habag at pag-ibig sa atin. Amen? Hello, church. That's why He is the God is in our midst. Amen? Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kahit ang dami-dami nating pera, kahit gaano makatalino, kahit gaano makagaling. Kaya ang sabi ng Lord, sabi niya, ano po sabi ng Romans chapter 3, verse 23? Sabi niya, and all have fall short from the glory of God. Ang lahat ay, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo nakaabot sa pamantayan, hindi natin naabot yung standard ng Diyos. May standard ang Diyos. Amen? Sa ating po mga buhay. Amen? Hindi natin standard ang masusunod. Standard ng Diyos. Amen po? Nasa kung saan sa pamagitan niya. Amen? We can do. Kaya sabi ng Philippians, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hindi sinasabi doon na you can do all things through you can do all things through your strength. Magagawa mo lahat ng bagay dahil matalino ka, magagawa mo lahat ng bagay kasi magaling ka. Hindi Amen? Hindi po ganun. You can do all things through Christ who strengthens you. Amen? So, because He is always in our midst. Ang Diyos ay lagi natin kasama kung kaya't nagagawa mo ang bagay na hindi mo kayang gawin. Amen? Kaya sabi ko ngayon, it is, in the book of Zechariah, sabi niya, it is not your might, it is not your power, but by the Spirit of God that is in you. Amen? So ano po ang ating pinagmamalaki? Na magaling tayo, mabait tayo, masunurin tayo. Wala po tayo may pagmamalaki. Di ba ba? Kaya nga sabi, stiff-necked people. Di ba? Hard-headed people. Rebellious generation. Yun po sabi ng Bible. Di ba? Pero thank God. Amen? That He is the God who is always in our midst that causes us into triumph. Amen? Tayo ay patuloy niyang pinagtatagumpay dahil siya ang ating Diyos na lagi kasama natin. At siya ang gumagawa para sa atin. Amen. Ano lang po ginagawa natin? We just obey. Amen. We submit. Amen. Submit to the authority of
the living God. Kaya po, ano po sabi niya, the next, sinabi niya, ay, sige na, alisin mo na yan. Doon tayo sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Kaya sabi niya, purihin natin ang Diyos, 4 na tayo na. 4. Sa Tagalog na. Sa Tagalog. Sabi niya, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Wow. Di ba ba? Kaya dito ka pa lang. Hello? Dito ka pa lang. Mayroon ang nakaset up ang Diyos para sa iyo. Di ba? Alam na, di ba? Nakikita po natin kung gaano tayo mahalaga sa Diyos. Nakikita mo ba natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Kaya sabi po niya, po, ano sabi po gano'n? Sabi niya, mayroon siyang inihanda. Amen? Sabi niya, mayroon kang mana. Yan. Amen? Sa mga pamilya, kapag ka mana, pag mana ang pinag-uusapan, dyan yung iba nagkakasundo-sundo. Meron naman, kapag ka mana ang pinag-uusapan, yung ibang pamilya naman, sa halip na nagkakasundo, nag-aaway-away. Kapag ka mana ang pinag-usapan. Pero, ito yung mana. Di ba? Yung mana na pinag-uusapan, yung mana sa Panginoon, di ba? Yung iba, nire-reject. You see? Yung iba, nire-reject nila. O, alam niyo ba, may pamana ang Diyos sa'yo. Ayaw mo yan, di ako magkabenta dyan. Di ba? Ito po yun, no? Kaya sabi niya, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilalaan sa langit para sa iyo. Ito po yung bagay na kung saan, ano po, yung ating, yung hinintay nating future glory. Amen? Na lahat tayo ay, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? So ito po yun yung bagay na God is in our midst. Dahil hindi tayo iniiwan ng Diyos, hindi tayo pinababayaan ng Lord. Ikaw lang yun yung nag-iisip na pinabayaan ka ng Diyos. Ikaw lang yun yung nag-iisip na itinakwil ka ng Panginoon. Kaya sabi ko, merong tayong inheritance. No? Meron tayong mana. Amen? Na hindi kumukupas. Amen? Ito yung mga bagay, buhay na walang hanggan na binigay sa atin. And then the last, His promise to restore us. Our God is in our midst because He always wants to restore us. He promised us to restore us. Amen? Yeah. Ano pong sabi po doon? Ng Psalms 51 verse 12, alam po natin, yung pangako ng Diyos ng restorations, na pag when you say restorations, it is God's grace. No? Na this capacity to mend and heal and renew what has been broken or lost. So bakit may word ng restoration? Para ito doon sa mga nawasak, nasira, naghiba, na mga relasyon, di ba? Tayo, di ba? Dati wala naman talagang relation tayo sa Panginoon na wasak. But ito yun, di ba? Na-restore ng Lord, ibinalik ng Panginoon, nagkaroon tayo ng connection sa Diyos. Amen? So, ano po? Sabi niya, ang Diyos, no po, ang restoration, dahil sa masaganang habag ng Panginoon. Amen? Amen. Ay, na-ano niya tayo, na-mend niya tayo. Ano yan to sa Tagalog na yung mend? Tayo po ay kanyang napanumbalik, no? Na nagamot. Psalms 51 verse 12, ako sabi niya, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. So ito yon ay prayer po yun ni David.
nung siya po ay nagkasala sa Panginoon. Kaya hindi po natin masasabi na hindi po tayo Kristiyano, hindi po tayo nagkakasala. Si King David nagkasala. Ang pinakamaganda kay King David, alam niyo, talagang nagsusumango siya sa Panginoon. Nagsusumiksik siya sa Panginoon. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang kanyang kasalanan. O kaya meron siyang ganitong prayer sa Psalms 51. Ano pong sabi niya? Restore to me. Amen. Sabi niya ganon, the joy of your salvation. Ay sabi niya sa Tagalog, sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. At ito po lagi yung ating mga dinadalangin kapag alam po natin. When we feel seems like the Lord is far away from us. Hello, church. Ito yung ating dinadalangin. Ito yung lagi nating iniiyak sa Panginoon. Alam niyo po, ang isang tao kapag wala ng pagsama sa kanyang banal na Espiritu Santo, siya ay wala ng kabuluhan. Amen? Kahit meron ka pa ng lahat-lahat, even though you have everything you need, but if you don't have the Holy Spirit to guide you, to comfort you, kaya maraming taong nagsusuicide, nagpapakamatay. Why? Because they don't have the presence of the Holy Spirit. Because of their sinful nature. Dahil po doon sa kanilang kasalanan, pagiging makasalanan, na kung saan ay ano po, alam niyo po, yung wala ng pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Na alam po nila na sila ay mali. Alam nila na nagkakasala, pero wala lang. Di po ba? Hindi man lang, ito po yun, no? Yung pagsusumamo sa Panginoon. Remember, church, that God is always in our midst. In our deepest time, in our troubled times, in our happiness, in our victories, God is always in our midst. Amen? Even a secret place. Di po ba? Ang Diyos ay nandiyan lagi at nakikita niya ang lahat ng galaw natin, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos ang lahat ng iniisip natin, alam ng Diyos ang lahat ng nasa puso natin. Because He is the God that in our midst. Siya yung ating Diyos na sa kalagitnaan. Kaya sabi ni King David, sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Kaya, church, mayroon tayong nararamdaman. Na para baga pumunta ka na lang sa church, come and go ka na, parang hindi ka na masaya. Nabibigay ka pero napipilitan ka na lang, parang hindi ka na masaya. May gusto mong tumulong pero ayaw mo. Di ba? Hindi ka na masaya. May itutulong ka naman, pero ayaw mo. Kasi mayroon kang hinahanap. Then, you must pray this prayer. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Di ba? Kaya sabi niya, uphold me. Alalayan mo ako. Di ba? Ng kusang espiritu. Kusang espiritu. Hindi napipilitan. Amen? Hindi napipilitan. Kasi alam mo kapag naligtas ka, hindi mo kayang pigilin yung sarili mo na maglilingkod. Hello, church? Kung alam mo naligtas ka, hindi ka papayag na wala kang bahagi sa ministeryo ng Diyos. Hello, church? So, yun po yun eh. At kung alam mo na ang Diyos ay laging nasa sayo at kumikilos sa buhay mo, hindi ka pahuhuli, hindi ka papayag na wala kang bahagi sa ministeryo ng Diyos. Amen? Because the power of God is working. Working in your lives. Working in our lives. Because He is the God who promised us that He is always with us. Amen? He is our Emmanuel. He is our Emmanuel. Kaya kung ikaw ay ligtas, talagang nandoon yung kagalakan mo sa paglilingkod. Amen? Nandoon po ang kagalakan mo sa paglilingkod. Kaya tingnan nyo si King David. Nakita niya yung pagkakaiba.
Nung siya ay hindi pa nahulog sa kasalanan, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Masigasig siya, grabe. Diba? Biruin mo, hihipan pa lang niya yung kanyang, ano yung instrument niya? Harp. Hihipan niya yung kanyang harp. Marinig mo kanyang tatay na mayroong depresya, nakakalaya. Diba? Nakakalaya, nadi-deliver. Di ba? So makita mo talaga na yung Spirit of the living God is Him. Sinasamahan siya. At yun po tayo. Amen? Amen. Sino po dito sinasamahan ng Diyos at ang Diyos ay kumikilos gumagawa sa kanyang buhay. Pakitaas po kamay. Amen? Amen. Na ito po yung isang bagay makita mo na ikaw ay sinasamahan that God is in you. Amen? He is in your Emmanuel. Sabi nga, yung dati mong buhay, wala na. Amen. Lahat ay bago na. Amen? Lahat ay bago na. Hindi dahil sa gusto mo, kakayanan mo, hindi. Dahil yung kapangyarihan ng Diyos. He's working wonder power. Amen? He's working wonder power that works within you. That's why you able to do and obey God's word. Amen? He manifests His power to you because He is the working wonder God. Amen? Ito po yung bagay na ito. Kaya kung ikaw ay nagiging powerless ka na, di ba? Huwag ka nang magtanong. Magpadurog na lang tayo sa Diyos. Amen? Realize, think about all your sin. Think about all your disobedience. Isipin mo na lang, Lord, alam kong nagkamali ako. Ituro mo po sa akin ang mga bagay na mga ito. Minsan yan, hindi na natin yung sabihin eh. Alam mo naman yun eh. Alam mo naman yun, hindi mo na sasabihin, Lord, ituro mo. Hindi ka na mag-a-as if. Talagang diretsahin mo na, Lord, nagkasala ako laban sa'yo. Nang nanungayaw ako. Di ba? Kaya nawala ang kagalakan ko. Nahirapan ako mag-pray. Nahirapan ako magbasa ng Bible. Parang gusto ko na lang na mag-Facebook. Gusto ko na lang maglaro ng Call of Duty. Kaya yung duty mo sa Lord, wala na. Kasi ibang Call of Duty na yung nilalaro. Oh. Kaya sabi po, King David, sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Napakahalaga po, mga kapatid. Di po ba? Dahil tayo po, kung ang Diyos ay nagagalak sa atin, tayo din naman nagagalak din na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kung hindi ka nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon, sabihin mo sa Lord, Lord, restore to me the joy of salvation. Restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Amen? Hindi ka ba magagalak na alam mo ikaw ay ligtas? Salamat, Lord, kasi buhay na lang ang dala ko. Diba? Wala namang ganun. Diba? At hindi po natin kayang bilhin at hindi po natin kayang tumasan. Kaya, church, kaya, ano po ang katumas niyan? Pagpapakumbaba. Pagpapadurog. Repent! Or repentance. In order for us, so that God can restore us, repent. Amen? Tanggapin uli natin ang ating Panginoon. Lord, gusto ko po ma-born again. Di ba? And I will accept you as Lord, as my Savior, so that you can work within me through your power and by your grace and your mercy. Amen? So, Jeremiah 33 verse 6. Ano po sabi doon? Sabi po ganun, behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Wow, praise God. Sabay-sabay nga po natin basahin. Narito, ako'y magdadala ng katalingan at kagamutan. Aking gagawin sila, at ako'y magdadala sa kanila ng dito sa kapayapaan at katotohanan. wow, praise God. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po sabi niya, ano ang sakit mo na hindi ka kayang pagalingin ng Diyos?
Ano ang kalungkutan mo na hindi ka kayang pasayahin ng Diyos? Ano yung kahirapan mo, kagipitan mo na hindi kayang ibigay ng Diyos? Dahil ang pangako sa Panginoon, I am in your midst. Sabi niya, narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Ito yung ngayong church, sinasabi sa iyo ng Panginoon, narito ako sa inyong kalagitnaan, magdadala ng kagalingan at kagamutan. Kung ikaw man ay nasaktan, pagagalingin ka ngayon ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kung ikaw man ay pinabayaan, di ba ba? Ang Diyos naman ngayon ang iyong saklolo. Hello, church. Sabi niya, aking gagamutin sila at ako'y magayag sa kanila ng di gawas ng kapayapaan. Bibigyan ka ng Lord ng kagalingan. Di ba? You will receive healing. Di ba? Prosperity in health. Yun po yun eh. Di ba dati parang hindi ka na makasukulay dahil puno ka ng problema. 10 years old. Di ba? Alam yun? Ang edad mo, alam nga na sa iyong sa itsura. Di ba? 15 years old ka, pero ang itsura mo parang 30 na. Bakit? Nangyari. Di ba? Isa lang po yan. Hayaan mo na yung presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, kaya sa niya, matuto ka magpigil sa sarili mo. Huwag mo yung sarili mo ang isipin mo, huwag yung sarili mo bigyan mo ng kasiyahan. Di ba? Sabi niya, ano mo na? Hayaan mo na magiging delight ka ng Lord. Hayaan mo ikaw muna ang makaluburan ng Diyos. Hayaan mo munang makasayahan ka ng Panginoon. At pag ikaw ay nakasayahan ng Lord, sabi niya, you will no longer, sabi niya, desolate. Amen. Hindi ka na anak na pinabayaan. Hindi ka na anak na forsaken. Hindi ka na anak na itinakwil. Amen? Because ikaw ay, anak ka na ng, kinalinga ka. Amen? Amen. Praise God. Isaiah chapter 6, 61 verse 7. Alam niyo po yung Jeremiah 33 verse 6. Ito po sabi niya, I will bring to it health and healing, kalusugan at ang kagalingan. Sabi niya, gagamutin ko at bibigyan ng, kasaganaan, kapayapaan. Alam niyo yung security, tayong lahat sa Lord ay secure. Amen? Wala na yung iba pa. Amen. Isaiah 61 verse 7, instead of your shame, there shall be a double portion. Hallelujah. Amen. Dati lagi kang kaya-aya, lagi kang hinihigit, dinadala sa barangay, lagi kang sinasakbal sa kung saan mga tawag yan? Kung saan mga lugar, nakakalagkad. Di po ba? Pero ngayon, sabi po, instead of your shame, sa halip ng iyong mga kahihiyan, alam niyo yun? Sabi po ganon, there shall be a double portion. Ayan, double portion. Amen. Ayan, sabi niya, instead of dishonor, they shall rejoice in their land. Therefore, in their land, they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy. Wow, hallelujah. Praise God. Kasi po, basahin po natin sa Tagalog, sabay-sabay, kahalili ng inyong kahihiyan, ay nagtatamo kayo ng ibayong karangalan. At kahalili ng Panginoon ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya sa kanilang lupain ay maghahagi sila ng ibayong kasaganaan. Walang hanggang kagalakan ang mapapasalanan. Wow, praise God. Hallelujah. So now, alam niyo, ito yun eh. Yung ating third na points, ano yung third points natin? God promised to restoration. Ano man yung sinira sa'yo na kaaway,
ibabalik sa iyo ng Panginoon. Amen. Yung dating kahihiyan mo, papalitan ng Diyos ng karangalan. Ano po sabi niya doon? Yan o, nagtatamo kayo ng iba yung karangalan, double portion. Di ba? Yan, dati ka, di ba? Dati kang mahuhugutan ng kontador ng kuryente. Dahil hindi ka makakabayan. Di ba? Pero sabi niya, dahil ngayon ay kasama mo ang Diyos at lagi ang Diyos sa buhay mo. Sabi niya, dodoblihin ko yung kahihiyan na yan, papalitan ko ng karangalan. Sabi niya, itatanyag kita. Diba? I will exalt you. Ngayon sabi doon kanina sa book of Physical na chapter 3 verse 17, you will exalt in joy of gladness. Amen? Kaya sabi niya, kayo ay mapupuno ng kagalakan ng pagpupuri. Amen? Ito po yun. Dahil sabi niya, dating kahiyahiyang buhay. Kaya tayo may mga patutuo eh. Di po ba? Dati po ako ay ganito ako, dati po namamatay na ng tao, dati po ako ay hold-upper, dati po ako ay chain smoker, dati po ako ay magnanakaw, lahat ng dati. Dati po ako ay babaero, dati po ako ay lalakero, dati po, lahat yun ang dati. Pero sabi ng Lord, lahat ng mga kahihiyan na yun, di po ba? Alam niyo po yun? Lahat ng kahihiyan. Ako po dati po sugalero, di po ba? Ako po dati ay, sabongero. Oh. Lahat ng dati. Ngayon po, yan. Lahat ng yun. Dati po ako, 10 babae ko. Di ba? Lahat ng dati. Lahat ng kahihiyan na dati. Lahat ng kahiya-hiya na dati. Ayan. Ano po? Binura ng Diyos yun. Amen. Amen? Bakit? Kasi forsaken ka noon. Amen. Amen? Itinakwil ka noon, kaya yung lahat ng dating masasama, nasa'yo. Di ba? Nasa'yo ng lahat ng dating masasama, nasa'yo. Bakit? Kasi forsaken ka noon. Pero ngayon, ano sabi ng Lord? Hindi ka na itinakwil. Amen? Kaya sabi niya ngayon, sabi niya, dati mong kahihiyan. Dati, hindi mo kaya magbayad ng kuryente. Kahit 1 kilong bigas, wala ka. Pero ngayon, sako-sako ka na kung bumili. Hallelujah! Ito ba? Hello, church. Ito po yun. Kaya sabi niya, papalitan ko yung mga kahihiyan ng karangalan. At tutublihin ko pa. Amen. Amen? Kaya sabi niya, nakikilala kayo. Di mo ba? Totoo po yun. Nakikilala kayo ko. Yung dati, lang yun dati lang yun ng yan dyan, pero ngayon, ang ganda-ganda, lagi siyang mabango. Di ba? Kaya dinidikit-dikitan ka, tapos pala, pautangan. Di ba? Bakit po? Kasi pinalitan ng Diyos yun. Amen? Ng double portion ng, double portion ng honor. Sabi niya, instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Sabi niya, at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Amen? Pero pa ba ditong kalituhan? Alam niyo, yung kalituhan ay hindi mula sa Diyos. Kaya hindi ko alam, ano ba? Aalis pa ako? Hindi. Aalis pa ako? Hindi. O aalis na lang ako? Hindi na lang pala kasi ganito. Di mo ba? Wala nang malaman ang tao sa'yo kung ano talaga. Oh. Ano ba ang ulamin ngayon? Ano ulam? Tinola. O sige, luto tayo ng tinola. Bakit tinola ang luto mo? Hindi sinigang. Ano ba talaga? O ba? Ay sabi niya, yung dating litong isip, dahil lahat ng mga kalituhan ng mga utak, di ba sabi ng Diyos, papalitan ko na ngayon. Amen. Amen? Amen. Kaya sabi nga, let your yes be yes, and let your no be no. Oo. Kung hindi. Di ba? Hello, church. Kaya mahalaga po yun sa ating mga leaders of the church. Amen? Frontliners of the church, mahalaga yun. Yes kung yes. Kung adobo.
Pagka nandiyan na, kain na kasi sabi mo adobo. Huwag ka naman sabi na bakit adobo? Hindi na lang mechado. Ano ba talaga? Hindi ba ba? So, sabi po ganon, at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Wow! Hindi ba? Hindi na tayo nagko-confuse. Hindi mo ba? Bakit pa sumama ako? Sana hindi na lang pala ako sumama. Di ba? Salip na lang doon ka na nagtipiknik, naglalangoy-langoy ka na doon sa Boracay. Di ba? Nagsisisi ka, hindi na pala sana. Sumama. Ano ba talaga? Kaya, hindi ka na third choice. Kaya ito po yung sabi nila, i-restore niya tayo. Hindi ba? I-restore niya po yung ating, maging yung ating mga thinking, no, na laging pagkalito. Sabi niya, ano pa po sabi niya, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng iba yung kasaganaan. Mag-aari sila ng iba yung kasaganaan, walang hanggang kagalangan ang mapapasa kanila. Kaya sabi po, ano yung lupain na meron tayo? Ano po yung lupain? Ibig sabihin ng mga lupain natin yung ating trabaho, yung ating pamilya, di ba? Kapag pag-usapan naman natin yung spiritual, ito naman yun, yung ating lupain. Amen? Kaya ang pangako sa atin dyan, sabi niya, kasaganaan. Amen? Pasasaganahin ka ng Diyos sa iyong trabaho. Lagi kang nakapromote. Amen? Lagi kang nasa promotion. Lagi kang umuna. Amen? Kasi ito yun. Mayroong laging restoration. Why? Because our God is in our midst. Hallelujah. Praise the Lord. And then conclusion. Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in times of troubles. Amen? Ang ating Diyos, ang ating ampunan at kalakasan hanggang sa klulo sa kabaligan. Amen? Bakit pa tayo lalayo sa Diyos? Amen? Saan ka pupunta kung lalayo ka sa Panginoon? Ang sabi niya, the God that is always in our midst, He is the very present help in times of our trouble. Amen. Salamat po natin ang Diyos na bumay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon po ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po tayo lahat na tumayo.